Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Riven Casey Marcelo ng BSED 3B. Ngayong araw ay panibago na namang aralin ang ating matutunghayan sa araw na ito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa kung ano nga ba ang kahulugan ng tayutay at kung ano-ano ang mga uri nito. Bagong lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang tayutay. Ang tayutay o figure of speech sa wikang Ingles ay mga salita o mga pahayag na gumagamit ng mga salitang matalinhaga upang ang pagpapahayag ay mas maging kaakit-akit, makulay at mabisa. So ibig sabihin, ang tayutay ay isang uri ng pananalita na kung saan ito ay ginagamit upang magkaroon ng mas malalim o mas makabuluhang mga salita o mga parirala. No, sa halip na direktang mga salitang ating gagamitin sa ating mga pahayag o sa ating pagpapahayag, ginagamit natin ang tayutay upang magkaroon ng makulay, matalinhaga, mas nakakaakit-akit o mas mga makabuluhang salita sa pagpapahayag. So yun yung ibig sabihin ng kung ano nga ba ang tayutay. Ngayon ay dumako na naman tayo sa kung ano nga ba ang halimbawa ng tayutay na ginamit sa pangungusap. So meron ako rito mga halimbawa ng tayutay sa pangungusap. Una, hulog ka talaga ng langit. Ang iyong mga ngiti ay nagniningning na parang bituin. Saludo ako sa mga haligi ng tahanan. Ayaw ko sa mga taong may pusong bato. So sa mga halimbawa na ito ay makikita natin na hindi direktang mga salita yung ginamit sa pangungusap, pagkus gumamit sila ng mga tayutay upang magkaroon ng mas malalim at mas kaakit-akit para sa mga mambabasa. So mamaya ay malalaman nyo kung saan nabibilang yung mga pangungusap na ito sa kung anong uri ng tayutay mayroon ito. So sa aking pangangalap, hindi ko masabi kung ilan nga ba yung uri ng tayutay na meron tayo ngayon. Ngunit sa aking pangangalap, meron ako ritong nahanap na 15 uri ng tayutay. So ang unang uri ng tayutay ay tinatawag na pagtutulad o simile sa wikang Ingles. So ito ay isang uri ng paghahambing ng dalawang bagay na ginagamitan ng mga salitang panulad tulad ng parang, kagaya ng, kawangis ng, animo, wari, tila, kasing, magsing, mistula at iba pa. So ibig sabihin sa madaling salita ang pagtutulad, ito ay ang paghahambing ng dalawang bagay na ginagamitan ng mga salitang pangatnig tulad ng mga parang, kagaya at iba pa. So meron tayo ritong halimbawa na unang halimbawa, magkasing ganda si Ana at si Maribela. So dito pinaghambing dito sina Ana at si Maribela bilang magkasing ganda. So ang magkasing ganda rito ay ang magkasing dito ay tinatawag na pangatnig, kung kaya't ang pangungusap na ito ay nagtataglay ng tayutay na pagtutulad o simile. Sa ikalawang halimbawa naman, parang kamatis ang kinis ng kutis ni Jessa. So dito naman inihambing ang kinis ni Jessa sa isang kamatis at ito ay ginamitan ng pangatnig na parang. So kung kaya't ang mga halimbawang ito ay nakapasok sa uri ng tayutay na pagtutulad. So yun ang pagtutulad. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang uri ng tayutay na ito ay ang tinatawag natin na pagwawangis o metaphor sa wikang Ingles. Ang pagwawangis o metaphor ay isang tuwirang paghahambing na ang dalawang bagay na pinagtutulad ay ipinapalagay ng iisa o pagkakaisa o nagkakaisa at ipinahayag ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian o gawain ng isang bagay sa bagay na inihahambing. Ang pagwawangis o metaphor ay kagaya rin ng pagtutulad o simile na naghahambing. Ngunit ang pagwawangis na metaphor, ito ay ang paghahambing sa isang bagay na
na inilalapat sa mga sa pangalan, tawag o kahit anong katangian na kung saan ito ay hindi na ginagamitan ng mga pangatnig na tulad ng parang, kagaya, kawangis at iba pang mga pangatnig. Halimbawa rito ay ang ama ang haligi ng tahanan. So dito inihambing ang isang ama sa haligi ng tahanan at ito ay hindi na ginamitan ng pangatnig. Ikalawang halimbawa, si Rhea ay isang anghel. So, inihambing si Rhea sa isang anghel at ito hindi na rin ginamitan ng pangatnig. So, yun ang pagwawangis o metaphor sa wikang Ingles. Ang ikatlong uri naman ng tayutay ay ang personifikasyon o personification. Ito ay pagsasalin o pagbibigay katangian ng tao sa mga bagay. So, ibig sabihin, ang personifikasyon o personification, ito ay ang pagsasatao o pagbibigay buhay sa mga bagay o sa mga walang buhay na nilikha na kung saan ito ay binibigyang buhay o na parang tao. Meron ako ritong halimbawa. Lumuha ang langit nang masawi ang kanyang ina. So, dito, ang langit ang siyang binigyang buhay at ito ay lumuha. So, yun ang binigyang buhay. Kalawang halimbawa, sumasayaw ang alon sa karagatan. So, ang binigyang buhay naman rito ay ang karagatan na kung saan ito raw ay sumasayaw. So, yun ang ibig sabihin ng personifikasyon. Ito yung pagsasatao o pagbibigay buhay sa isang bagay at iba pa. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat na uri ng tayutay na kung saan ito ay tinatawag na pagmamalabis o hyperbole. Ang pagmamalabis o hyperbole ay masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan ang ipinapakita dito. Dito naman sa pagmamalabis o hyperbole, sa madaling salita, yung pagmamalabis o hyperbole ay tawag sa mga salitang ginamit sa pagpapahayag na hindi gaanong kapani-paniwala o lumilikha ito ng mga impresyon na hindi literal yung ibig sabihin. Kumbaga ito ay hindi gaano kapani-paniwala sa mambabasa. So yun yung tinatawag natin na pagmamalabis o hyperbole sa wikang Ingles. Halimbawa nito, handa akong kunin ang buwan at bituin mapasagot lang kita. Kalawa, abot langit ang pagmamahal ko sa kanya. So yun, yung mga halimbawa ng pagmamalabis o hyperbole na uri ng tayutay. Ngayon ay dumako tayo sa ikalimang uri ng tayutay at ito ay tinatawag na pagpapalit-tawag o metonymy sa wikang Ingles. Ang pagpapalit-tawag ay ang paggamit ng ibang katawagan na may kaugnayan sa isang tao o bagay. So, ibig sabihin dito sa pagpapalit-tawag, ito yung paggamit ng salita na kung saan hindi mismo yung salita na yun ang inilagay mo sa pagpapahayag, bagkus ay gumamit ka ng isang salita na kung saan ito ay may kaugnayan rin sa isang tao o sa bagay o sa kung anong konseptong mayroon ka sa iyong pagpinapahayag. So, halimbawa nito ay sila ang aking ikalawang tahanan. So, makikita natin dito na ginamit dito ang ikalawang tahanan sa halip na gamitin sa pangungusap ang sila ang aking ikalawang pamilya. So, parang dito makikita natin na nilagyan ito or pinalitan ng isang salita na may kaugnayan rin sa isang tao, bagay o kung anong konsepto mayroon yung pinapahayag at hindi ito mismo nilagyan ng salita na
na kung ano yung gustong ilagay na salita rito. Next na halimbawa ay siya'y ulirang ilaw ng tahanan. So maaari ring sabihin na siya'y ulirang ina, ngunit ginamit dito ang ilaw ng tahanan para mas magandang basahin. Ikatlo, dapat nating igalang ang mga puting buhok. So ibig sabihin, dapat nating igalang ang maring ring ilagay na dapat nating igalang ang mga matatanda. Ngunit nilagay dito ang mga puting buhok. So dito, nakitaan ito ng pagpapalitawag sapagkat nilagyan ito ng isang salita na may na pinalit sa mismong salita upang sa gayon ay magkaroon ng mas kaakit-akit na pagpapahayag. Dumako naman tayo rito sa ika-6 na uri ng tayutay at ito ay tinatawag na pagpapalit saklaw o synecdoche sa wikang Ingles. Synecdoche. Ito ay ang pagbanggit sa bahagi ng isang bagay o ideya bilang pagtukoy sa kabuuan. So, ibig sabihin nito, dito sa pagpapalit saklaw, ito yung, ibig sabihin nito, ito ang pagbanggit sa bahagi ng isang bagay na kung saan ito ay tumutukoy o kumakatawan sa kabuuan. Halimbawa nito ay ang nang dahil sa 10 mga kamay natapos ng mabilis ang aming gawain. So ibig sabihin binanggit dito ang mga kamay bilang bahagi ng katawan ng isang tao. Kung kaya't binanggit dito, kung kaya't masasabi natin na ang pangungusap na ito ay nagtataglay ng tayutay na pagpapalit saklaw. Ikalawang halimbawa, hingin mo ang kanyang kamay. Gayon din yung ikalawang halimbawa. Sa dumako naman tayo sa ika-7 uri ng tayutay at ito ay ang paghihimig o onomatopeya sa wikang Ingles. So ito ay ang paggamit ng salita kung saan ang tunog o himig ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito. Ibig sabihin sa paghihimig dito gumagamit na dito ng mga kung anong tunog nga ba yung ipahiwatig o nais ilarawan ng isang pahayag na iyon. Sa madaling salita, paghihimig ay kumakatawan, nagmumungkahi ng mga tunog sa paglalarawan ng isang kung ano nga ba yung tinutukoy ng konsepto. So, halimbawa, ang tweet-tweet ng ibon ay kay sarap sa tinga. So, makikita natin dito ang tweet-tweet bilang tunog ng ibon na kay sarap pakinggan. Ikalawang halimbawa, ang tik-tak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. So, ang tik-tak na binanggit dito, ito ay ang tunog tunog ng relo. Ikatlong halimbawa, napalingon ako sa lakas ng putpot ng truck. So, putpot yung nais ipahiwatig na ipabatid na tunog ng truck dito. So, yun yung ibig sabihin ng uri ng tayutay na paghihimig o onomatopeya. Ngayon naman ay ating alamin kung ano nga ba ang uri ng tayutay na pagtanggi o litotes sa wikang Ingles. Ang pagtanggi o litotes ay ginagamitan ng mga salitang hindi, wala o huwag na sa unang tingin ay pagtutol o pagsalungat, ngunit ito ay pakunwari lamang. So dito sa pagtanggi o litotes ay ito ay paggamit ng mga salitang negatibo bilang pagtanggi o pagsalungat sa isang pahayag bilang positibong paninindigan. So dito, meron itong mga marker na hindi, wala, ganon. So, halimbawa nito ay ang
Hindi ako sasama sa gimmick nyo ngayon. So makikita natin dito ang pagsalungat dahil meron itong salitang makikita na hindi. Ikalawang halimbawa, ayokong pumunta sa palengke nang mag-isa. Ikatlong halimbawa, hindi ko sinasabing ayaw ko sa kanya pero suklam na suklam ako sa kanya. So makikita natin sa mga halimbawang ito ang pagsalungat o pagtanggi sa isang pagtanggi ng mga pahayag. Dumako naman tayo dito sa ikasyam na uri ng tayutay na at ito ay tinatawag na tanong rhetorical o rhetorical question sa wikang Ingles. Ang tanong rhetorical ay tawag sa isang pahayag na anyong patanong na hindi naman nangangailangan ng sagot. So, ibig sabihin, ito ay isang uri ng tayutay na nagtatanong na kung saan ito ay hindi nangangailangan ng sagot. Meron ako rito mga halimbawa. Una, natutulog ba ang Diyos? Ikalawa, nasaan ang tunay na pag-ibig? Ikatlo, bakit maitim ang iyong budhi? Ikaapat, saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa iyo? So, yun yung mga halimbawa ng tanong rhetorical na tayutay. Ngayon ay dumako tayo sa ika-10 uri ng tayutay at ito ay ang pagtawag o apostrophe. Sa pagtawag o apostrophe, ito ay isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. So, ibig sabihin, dito sa pagtawag o apostrophe, ito ay ang uri ng tayutay na nanawagan o nakikiusap sa isang bagay na tila ba iniisip mo na ito ay isang tao. Halimbawa, Pag-asa, nasan ka na? So, although meron dito ang question mark, ngunit kung ating mababasa, ito ay tumatawag kung kaya't napabilang ito sa halimbawa ng uri ng tayutay na pagtawag. Ikalawang halimbawa dito ay swerte. Dumapo ka sa akin at ako'y pagyamanin. So makikita natin dito na itong pangungusap ay nagsasaad ng pagtawag. Ikatlong halimbawa, katapangan. Lumapit ka sa akin at ako'y samahan. Gayon din ang ikatlong halimbawa, di ba? Dito ay nagsasaad rin nito ng pagtawag. So yun yung mga halimbawa ng uri ng tayutay na pagtawag o apostrophe. Ang susunod naman, uri ng tayutay ay ang alliteration o alliteration sa wikang Ingles. Ito ay ang pag-uulit ng tunog, katinig sa unahan o inisyal na bahagi ng salita. So, ibig sabihin dito sa alliteration, ito yung pag-uulit ng mga tunog, katinig. Tunog, katinig. Halimbawa ng mga tunog, katinig ay ito yung mga ito yung mga tunog na may litrang B, C, D, and so on. So, yun yung mga halimbawa ng katinig. So, halimbawa, dito sa unang halimbawa, gumising ka giliw sa gitna ng gabi, gupili, gustusit, garampot, tanggintong, gunitay, gunamin. So, sabi dito sa alliteration, ito yung pag-uulit ng tunog, katinig sa unahan na bahagi ng salita. So, yung unahang bahagi ng salita, yung unang salita rito is gumising at ang unang letra o tunog na ating makikita rito ay ang letrang G na may tunog na G. Ganon. So, ito ay inulit-ulit kung kaya't ito ay tinawag na halimbawa ng alliteration. Sa ikalawang halimbawa, ang kakayahang gumawa ng katanungan ay magkaroon din ng kasagutan. Although ang ay patinig yung nauna, kung kaya't dito tayo dumako sa letrang N kung may tunog na noon. So, inulit-ulit yung tunog na iyon at ito ay ang halimbawa ng alliteration o alliteration sa wikang Ingles. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-12 uri ng tayutay at ito ay tinatawag na assonance,
o assonance din sa wikang Ingles. Ito yung pag-uulit naman ng mga tunog patinig sa alinmang bahagi ng salita. Kanina yung alliteration, ito yung pag-uulit ng tunog na katinig. Ngunit dito naman sa assonance, ito yung pag-uulit ng mga tunog na patinig. Na kung saan na makikita natin sa alinmang bahagi ng mga salita. Halimbawa, isang paraan ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng ating pandinig. Ikalawang halimbawa, nakapagpapalawak ng kaalaman at katarungan ang karanasan. Ikatlong halimbawa, ang aking alagang aso ay pinaliguan ko agad ang pagdating sa amin. So, makikita natin dito sa mga halimbawa ang paulit-ulit na tunog ng patinig at ito ang halimbawa ng uri ng tayutay na assonance. Dumako naman tayo dito sa ika-13 uri ng tayutay at ito ay tinatawag natin na consonants or consonants din sa wikang Ingles. Ito yung katulad rin ng alliteration na kung saan ito ay ang pag-uulit ng mga katinig, ngunit sa bahaging pinal naman, kanina sa alliteration, ito yung pag-uulit ng tunog katinig sa unahang bahagi ng salita. Ngayon naman ay dito sa pinal na bahagi ng salita. May halimbawa dito, kahapon at ngayon, tunay na buhay, ulan sa bubungan. So ang tunog ng katinig na nasa hulihang bahagi ng salita ay ang tunog na may letrang N na tunog na So ngayon, meron ring ibang halimbawa. Ang aking pagmamahal para kay Leia ay lalong tumaas habang tumatagal. Kalawang halimbawa, ang halimuyak ng bulaklak ay mabuting gamot sa isang pusong wasak. So, yun yung halimbawa ng consonants. Dumako naman tayo rito sa ika-14 na uri ng tayutay at ito ay tinatawag na pagtatambis o oxymoron sa wikang Ingles. Ito ay ang paghahalo ng dalawang salitang magkasalungat na nagiging katanggap-tanggap sa nakaririnig o nakababasa. So, ibig sabihin sa madaling salita, ang pagtatambis o oxymoron ay tawag sa uri ng tayutay na gumagamit ng dalawang magkasalungat na salita sa pagpapahayag. Halimbawa, nakakabinging katahimikan ang kanyang nadama. So, makikita natin sa pahayag na ito na meron ditong dalawang magkasalungat na mga salita at ito ay ang nakakabingi at yung tahimik. So, yon yung pagtatambis o oxymoron. At yung panghuling uri ng tayutay na ating pag-uusapan ay ang tinatawag na paglumanay o euphemism sa wikang Ingles. Yung paglumanay o euphemism ay tawag sa pagpapalit ng salitang mas maganda pakinggan kaysa masyadong matalim, bulgar o bastos. Ginagamitan ito ng mga piling salita upang pagandahin ang isang di kagandahang pahayag. So, ibig sabihin ng paglumanay, ito yung pagpapalit ng mga magagandang salita, yung mga salitang ginagamit dito is sa halip na gumamit ng mga bad words, hindi gaanong magandang mga salita, pinapalitan ito ng mga magagandang salita upang pagandahin ang pahayag na ito. Halimbawa rito, ako'y tinatawag ng kalikasan. Sa halip na gamitin niya ang salitang ako'y natatae, ganon. So, yung salitang ginamit dito is tinatawag ng kalikasan, kung nang sa gayon ay yung pangungusap ay maihayag ng maganda at hindi gaanong bastos o hindi magandang para sa mga mambabasa. Kalawang halimbawa, ang pamilya ni Rosana ay kapos sa buhay.
So sa halip na gamitin sa pangungusap ang pamilya ni Rosana ay naghihirap ganon. So ginamit dito ang kapos sa buhay. Nang sa gayon ay hindi ito masyadong hindi magandang basahin sa pagpapahayag. So yun lamang ang 15 uri ng tayutay na aking nakalap. Sana ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito at maraming salamat sa pakikinig.